Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 3051 hanggang Kabanata 3060. Kabanata 3051. Tinitigan ni Ouyang Kyushan ang bundok. Bigla, nagliwanag ng berde ang kanyang katawan. Ang anino niya ay parang kakaibang ahas na humiwalay mula sa kanyang katawan. Sa susunod na sandali, napansin ni Hansen at ng iba pa na ang mga mata ni Ouyang Kyushan ay parang sa ahas, berde at puti, walang mga pupil o puting bahagi. Ang kanyang balat ay nagkaroon ng berdeng kaliskis, at sa kanyang likuran ay tumubo ang kakaibang pakpak na parang gawa sa kaliskis. Buong anyo niya ay naging parang halimaw. Nakipag-ugnay siya sa kanyang gene race. Bago pa man makareact ang iba, iniunat ni Ouyang Kyushan ang kamay niya at kumilos sa direksyon ng bundok kung saan narinig nila ang ungol ng halimaw. Isang di nakikitang wind blade ang lumipad papasok sa kakahuyan. Sa ilang daang metro ang layo, nagputulan ang mga sanga ng mga puno. Isang nakapanindig balahibong sigaw ang narinig, at pagkatapos ay bumalik muli ang katahimikan. Mas mahigit tapos na, malamig na sabi ni Ouyang Kyushan. Napakunot ang noo ni Peaceful sa nakita. Si Mr. Yang naman ay nagulat at tinanong, ang gene race ni Ginoong Kyushan, iyon ba ang alamat ng wind-winged snake? Mayabang nang umiti si Ouyang Kyushan at sagot niya, tama. Hindi katakatakang alam mo iyon, Mr. Yang. Isa nga itong wind-winged snake ng pamilya Ouyang. Isang lalaki ang nagtanong, ano bang antas ng wind-winged snake na yan, Mr. Yang? Mas malakas ba yan kumpara sa King Class Storm Tiger? Narinig ito ni Ouyang Kyushan at nagpakita ng paghamak, ngunit hindi niya piniling sumagot. Si Mr. Yang ang nagpaliwanag, ang King Class Storm Tiger ay napakalakas, pero iba ito sa wind-winged snake. Ayon sa alamat noong sinaunang panahon, habang naghahanap ng land pulses ang pamilya Ouyang sa Big God Mountain, biglang bumanjes ang bagyo. Ang liwanag ng araw ay napalitan ng dilim, at isang nakakatakot na berdeng hangin ang tumama sa lambak parang dragon na umiikot. Pinupunit nito ang mga punong malalaking, kailangan pa ng 12 ng tao para mabunot. Pagkalipas ng kalahating buwan, nang humupa ang hangin, natagpuan nila sa lambak ang kakaibang land pulse na naglalaman ng isang itlog ng wind-winged snake. Namilog ang mga mata ng isang lalaki. Ibig sabihin, yung bagyo ay gawa ng itlog na yon. Napakalakas pala. Kung dala ni Ginoong Kyushan ang gene race na yan, hindi na siguro tayo dapat matakot. Tumango ang iba, sabay puri kay Ouyang Kyushan. Lalong nagningning ang kayabangan sa mukha niya. Tahimik lang si Hansen, pero alam niyang hindi totoo ang mga ngiti ng mga kasamahan. Hindi sila nagpapakita ng tunay na respeto. Ang mga taong nangangahas pumasok sa Ancient Big God Mountain ay hindi mahihinang nilalang. Alam ni Hansen, gusto nilang gamitin si Ouyang Kyushan bilang pain. Kapag may malakas na halimaw, siguradong mauuna itong magpakitang gilas. Mas mahigit, sige, tingnan natin kung anong klaseng gene race ang napatay niya, sabi ni Peaceful, sabay utos sa mga lalaki na kunin ang bangkay. Isa sa mga lalaki ang pinasiklab ang marka ng kanyang God Spirit Blood Pulse sa noo. Mula rito, lumabas ang isang gintong ape-like gene race. Pagsanib nila, ang lalaki ay naging parang unggoy. Agad siyang umakyat sa bundok na tila napakakinis ng lupa. Habang hinihintay ng lahat na bumalik siya dala ang katawan ng halimaw, biglang narinig nila ang malakas na sigaw, isang nakakatakot na hiyaw ng pagkamatay. Mas mahigit, Old Nine. Anong nangyayari? Sigaw ni Zhao Juye, na tila pinaka-leader ng grupo. Bagaman si Peaceful ang pangunahing tagapamahala ng ekspedisyon, isa lang ang kasama niyang gwardiya. Maliban kina Hansen, Mr. Yang, Ouyang Kyushan, at Ghost Kill, karamihan sa grupo ay mga tao ni Zhao Juye. Si Zhao Juye ay tila mabait na lalaking nasa 50 o 60 ang edad. Mukha siyang banal at laging mahinahon magsalita. Sa biyahe, madalas siyang makipagkwentuhan ng maayos kay Hansen, kaya parang kaaya-ayang kasama. Pero napansin ni Hansen na kakaiba ang paggalang ng mga kasamahan sa kanya. Malamang dahil kay Zhao Juye mismo. Ilang ulit siyang sumigaw, ngunit walang tugon mula sa bundok. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Lalong nanlumo ang mukha ni Ouyang Kyushan, siya kasi ang nagsabing ligtas na. Dahil sa sinabi niya, nagpadala si Zhao Juye ng tao para kunin ang bangkay, at ngayon ay wala na si Old Nine. Mas mahigit, ako na ang titingin, sabi ni Ouyang Kyushan.
Nilipad niya ang mga pakpak niyang may kaliskis at lumipad patungo sa bundok. Sumunod tayo, wika ni Peaceful, nag-aalala na baka mapahamak si Kyoshan. Pinasanib niya ang kanyang gene race at lumipad din. Sumunod ang iba, bawat isa ay pinatawag ang kanya-kanyang gene race at sabay-sabay na lamusong sa masukal na bahagi ng bundok. Mas mahigit, Mr. Yang, pasensya na, sabi ni Hansen habang hawak ang metal na poste at sinabayan ang paglukso ni Mr. Yang. Paglapag nila sa paanan ng bundok, narinig nila ang mga sigaw mula sa loob. Agad silang sumunod. Pagpasok nila, nanlamig ang dugo ni Hansen. Ang mga dahon ay nahuhulog at ang hangin ay amoy dugo. Sa isang matandang puno na siyam na talampakan ang taas, nakasabit ang balat ng isang unggoy. Ang dating gintong balahibo nito ay nalublob sa dugo at patuloy pa rin ang pagtulo. Tiningnan ni Hansen ng mabuti, hindi iyon balat ng ordinaryong unggoy. Ito ay si Old Nine, ang lalaking pinadala kanina. Wala nang laman ang kanyang katawan, balat na lang ang natira, nakasabit sa mga sanga ng puno. Mas mahigit, sigaw ni Ouyang Kyushan, sabay suka ng halos lahat ng laman ng tiyan niya. Kahit gaano siya kayabang o kalakas, hindi niya nakayanan ang ganoong tanawin. Ang dugo ay bumubukal sa lupa, at ang katahimikan ng paligid ay lalong nagbigay ng kilabot. Mula sa kailaliman ng kagubatan, may umalangaw-ngaw na tunog. Mas mahigit, wah. Isang iyak ng sanggol, o sigaw ng pos ang ligaw, hindi tiyak kung alin. Ngunit sa bawat ulit ng iyak, parang tumatagos ang lamig sa buto ng lahat. Tahimik na tumingin si Hansen sa direksyong pinagmula ng tunog. Ngunit dahil masyadong siksik ang mga puno at dahon, hindi niya makita kung ano ang nasa loob ng dilim. Kabanata 3052. Gusto kong makita kung ano kang nilalang, malamig na sabi ni Ouyang Kyushan. Pinalipad niya ang mga pakpak sa kanyang likod, balak niyang gamitin ang hangin upang lumipad. Ngunit bigla siyang pinigilan ni Peaceful at mahinahong nagsabi, alamin muna natin kung ano talaga ang sitwasyon. Ang sinaunang bundok ng dakilang Diyos ay may maraming nakakatakot at malulupit na gene race. Baka nakatagpo tayo ng isang nakakatakot na nilalang. Huwag nating maliitin ang kalaban. Isa sa mga tauhan ni Zhao Juye ang sumigaw, espiritu ng dugong multo, tiyak na iyon ang nakaharap natin. Napakalaki ng operasyong iyon kaya't hindi lang isang mister ang kasama nila. Bukod kay Mr. Yang, nagdala rin si Zhao Juye ng dalawa pang mister. Ang mister na tila takot na takot ay si Li 3i. Ang apelyido niya ay Li, at tinawag siyang 3i, dahil sa peklat sa kanyang noo na parang pangatlong mata. Siyempre, ang pinakamahalagang kakayahan niya, bukod sa kakayahang makita ang mga land pulse, ay ang kanyang kakayahang tukuyin ang mga gene egg at gene race. Sa isang tingin pa lang sa hugis ng itlog, alam na niya kung anong uri ng gene race ang nasa loob. Dahil dito siya tinawag na Li 3i. Nang marinig ni Zhao Juye ang mga salitang Blood Ghost Spirit, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Nawala ang kabaitan sa kanyang mukha. Tinitigan niya si Li 3i at tinanong, 3i, sigurado ka bang Blood Ghost Spirit ang nakita natin? Nanginginig si Li 3i habang tumugon, hindi ako nagkakamali. Tiyak na Blood Ghost Spirit iyon. Narinig ko na ang tungkol sa mga nilalang na iyan. Sa sinaunang bundok ng dakilang Diyos mayroong Blood Ghost Spirit, at ngayon, nakasabit ang balat ni Old Nine sa puno. Maliban sa isang Blood Ghost Spirit na kumakain ng laman at buto, anong nilalang pa ang gagawa ng ganoong bagay? Sina Peaceful at ang iba pa, pati si Hansen, ay hindi alam kung ano ang Blood Ghost Spirit. Kaya't nagtanong sila, Mr. Lee, maaari mo bang ipaliwanag kung anong antas at elemento ng gene race ang Blood Ghost Spirit? Nag-aalangan si Li 3i at sinabi, Ginang Peace, sa kaharian ng dakilang Qin, may isang sikat na assassin na tinatawag na Mo Li. Dapat ay narinig mo na siya. Tumanggaw si Peaceful at sumagot, si Mo Li ay bayani ng aming kaharian. Noon, pinagtulungan ng tatlong kaharian, Chu, Wei, at Han, ang dakilang Qin. Nasa panganib kami noon, pero pinaslang ni Mo Li, isang assassin ng Chu, ang hari ng Wei. Bagaman namatay siya, nabasag ang alyansa ng tatlong kaharian. Pagkalipas ng mga taon, natuklasan na si Mo Li pala ay mula sa dakilang Qin. Nagpanggap siyang assassin ng Chu upang iligtas ang ating kaharian, kahit pinasan niya ang masamang reputasyon ng maraming taon. Tumanggaw si Li 3i. Ayon sa alamat, may tatlong gene race si Mo Li. Ang pinakatanyag ay ang One Sky Dragon, na ginamit niya upang patayin ang hari ng Wei. Alam iyon ng lahat, pero kakaunti lang ang nakakaalam na isa sa tatlong gene race niya ay ang Blood Ghost Spirit. Talaga, anong antas ng gene race iyon, at anong kapangyarihan ang taglay nito? Gulat na tanong ni Ouyang Kyushan.
Umiling si Lee 3i, halatang takot. Walang nakakaalam kung anong kapangyarihan ang mayroon ng Blood Ghost Spirit dahil bukod kay Molly, walang sinuman sa mundong ito ang nagkaroon nito. Ayon sa alamat, isinilang ang Blood Ghost Spirit sa ilalim ng isang lungsod na nawasak. Ang lungsod na iyon ay may 10 milyong katao, lahat pinatay sa loob lamang ng isang araw. Ang buong syudad ay natakpan ng balat ng tao, at ang dugo ay bumuo ng ilog. Hindi alam ng sino man ang dahilan hanggang sa matagpuan ang landfall sa ilalim ng lungsod na iyon, at doon nagmula ang gene egg ng Blood Ghost Spirit. Pagkarinig nito, nagbago ang ekspresyon ni Peaceful. Ang sinasabi mong lungsod, Mr. Lee, iyon ba ang Half-Day City? Oo, iyon mismo, sagot ni Lee 3i. Tumingin si Peaceful sa isang madilim na kuweba sa loob ng gubat. Naging seryoso ang kanyang mukha. Narinig ko lamang ang tungkol sa Half-Day City at ang pag-iral ng isang napakamapanganib na gene race. Hindi ko alam na ang salarin ay isang Blood Ghost Spirit. Uwa! Uwa! Bigla nilang narinig ang kakaibang tunog sa bundok, parang iyak ng isang sanggol, ngunit may halong halakhak. Nagdulot ito ng kilabot sa lahat, nagsimulang mamasa ang kanilang mga palad sa pawis. Kung iyon nga ay isang Blood Ghost Spirit, malamang patay tayong lahat, nanginginig na sabi ni Lee 3i. Isa ito sa pinakamalakas. Kapag na-offend natin ito, papatayin tayo lahat. Kahit makalabas pa tayo ng bundok, susundan pa rin tayo. Pagkasabi nito, tinitigan niya si Ouyang Qiushan. Lahat ay alam ang kahulugan ng titig na iyon, si Ouyang Qiushan ang nakagalit sa Blood Ghost Spirit. Kung isusuko nila siya, baka makaligtas pa ang iba. Hindi alam ni Ouyang Qiushan ang nangyayari, pero malinaw na alam ito ng lahat. Nagbago ang mukha ni Peaceful at sinabi, hindi pa natin napapatunayan kung Blood Ghost Spirit nga iyon. At kahit ganoon, aalis ba tayo nang walang makuha? Isusuko ba natin ang Blood Pulse dahil lang sa takot? Pagkarinig nito, ngumiti ng may katusuhan si Zhao Juye. Mr. Qiushan, ikaw ang pinakamalakas sa atin. Susundin namin ang iyong utos. Sa palagay mo ba'y dapat pa tayong magpatuloy? Dahil sa kabataan at kakulangan ng karanasan, hindi alam ni Ouyang Qiushan na ginagamit lamang siya bilang pain. Akala niya, umaasa sa kanya ang lahat. Kaya't mayabang niyang sinabi, nandito tayo para manghuli ng gene race. Hindi tayo dapat matakot. Ako na ang mauuna upang siguraduhing ligtas ang lahat. Pinuri siya ng lahat, at lalo siyang naging kumpiyansa. Sina Hansen at ang iba ay napangiti ng mapait, alam nilang hindi niya nauunawaan ang tunay na sitwasyon. Gusto sanang pigilan siya ni Peaceful, ngunit napigilan niya ang sarili. Alam niyang kapag pinagtanggol niya ito, baka magkawatak-watek ang grupo. Habang nag-iisip siya kung paano aayusin ang sitwasyon, biglang umalangaw-ngaw ang nakapanindig balahibong sigaw mula sa bundok, malayo ngunit tila napakalapit. Hindi na nagsalita si Ouyang Qiushan. Sumakay siya sa kanyang wind-winged snake at mabilis na pumasok sa kagubatan. Napakuyom ng kamao si Peaceful at humabol. Kung alam ko lang na ganyan siya ka-innocent, hindi ko sana siya pinayagan ng kanyang guro na sumama. Parg! Biglang narinig ang nakakatindig balahibong sigaw, si Ouyang Qiushan iyon. Kabanata 3053. Mula sa kagubatan ay biglang lumipad ang mga galit na wind blades. Para silang mga matatalas na kutsilyong pumuputol sa mga sanga at puno, at ilang sandali lang ay bumagsak ang ilan sa mga ito. Klarong nakita ni Hansen at ng iba pa, ang mga wind blades ay nagmumula kay Ouyang Qiushan. Mukhang masama na ang kanyang kalagayan. Nakaluhod si Ouyang Qiushan sa lupa, ang isang kamay ay nakataas. Patuloy pa rin sa pagsabog ang mga wind blades. Sa kanyang likod ay may isang anino na kulay lila na mahigpit na yumayakap sa kanya. Ang mga braso nitong nababalutan ng lila na balahibo ay umikot sa ilalim ng kanyang kilikili at mahigpit na hinawakan ang kanyang leeg, dahilan para mapataas ang kanyang mga kamay. Napakaalanganin ng posisyon niya. Ang nilalang na may lilang balahibo ay parang multo, niyakap nito si Ouyang Qiushan, ipinakita ang mga pangil, at kinagat siya sa likod ng ulo. Ang nakakatakot nitong mukha ay tila sabik na sumipsip ng utak ni Ouyang Qiushan. Hindi pa lahat ay nakakita ng Blood Ghost Spirit, kaya hindi nila alam kung ang lilang balahibong halimaw na ito ay iyon nga o hindi. Sa kabutihang palad, ang gene race na pinagsaniban ni Ouyang Qiushan ay ang Wind-Winged Snake, isang God-class gene race. Dahil pinagsanib ito sa kanyang katawan, mayroon siyang berdeng kaliskis ng ahas na mukhang napakatibay. Kung ordinaryong tao lang siya, siguradong tulad siya ni Old Nine, sinipsip hanggang matira lang ang balat. Nang makita ni Peaceful na buhay pa si Ouyang Qiushan, bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Pinagsaniban siya ng fiery leopard, kaya't nang yumigkas siya, ang kanyang mga kuko ay kumikislap sa apoy habang hinablat ang lilang nilalang.
Noong una, takot na takot ang lahat sa pangalan na Blood Ghost Spirit, pero ngayon, hindi na ito mukhang ganoon kakilabot. Mga 3 talampakan lang ang taas nito, medyo maliit pa. Nababalutan ito ng makapal na lilang balahibo na kumikintab. Bukod sa pangil nito, hindi naman ito masyadong nakakatakot, halos may itsura pa nga. Nang makita ng lahat ang itsura nito, bumaba ang kanilang takot. Siyempre, malaking dahilan din na hindi agad napatay si Uyang Kyushan. Kung totoong Blood Ghost Spirit ito, siguradong sinipsip na siya agad hanggang matuyo. Dahil nakakalaban pa siya, nagsimula silang magduda. Nang kumilos si Peaceful, sumama na rin ang iba. Ang unggoy na may lilang balahibo ay sumigaw ng kakaibang tunog parang iyak ng sanggol. Tumalon ito pataas, umikot sa ere, at mabilis na tumakbo palayo, papasok sa mas malalim na bahagi ng gubat. Hayop na unggoy yon. Inatake ako mula sa mga damuhan. Papatayin ko yan. Galit na sigaw ni Uyang Kyushan matapos siyang makawala. Pinalipad niya ang kanyang mga pakpak at hinabol ang unggoy kasabay ng malakas na hangin. Naggalit ang mga ngipin ni Peaceful at inutusan ang lahat na sumunod. Hindi dahil nag-aalala siya kay Uyang Kyushan, kundi dahil alam niyang kung hindi nila papatayin ang nilalang, babalikan sila nito. Ang mga Jin Race ay may matinding alaala sa mga nakalaban nila, kapag na-offend, hindi sila tumitigil hanggang makaganti. Kung hindi ito Blood Ghost Spirit, kailangan pa rin nila itong patayin at burahin ang bakas nito. Alam ni na Zhao Juye at ng iba ang lohikang ito, kaya sinunod nila ang utos ni Peaceful. Kung hindi, baka pabayaan na lang nila si Uyang Kyushan mamatay. Mabilis kumilos ang unggoy na may lilang balahibo, pero dahil pinagsaniban si Uyang Kyushan ng Wind-Winged Snake, mas mabilis siya. Gayunman, napakahusay ng unggoy sa pagtalon at pag-iwas, ginamit nito ang mga bato at puno bilang tagwan. Hindi tuloy makapagpalipad ng maayos si Uyang Kyushan at hindi niya ito mahabol. Habang tumatakbo, paulit-ulit na sumisigaw ng kakaibang tunog ang unggoy, at paminsan-minsan ay lumilingon upang gumawang parang nakakatawang mukha. Lalo nitong ginagalit si Uyang Kyushan, kaya hindi siya tumigil sa habol. Walang ibang kayang makasabay sa bilis ni Uyang Kyushan, kaya lahat ay sumusunod mula sa likod. Nasa pinakahuli si Hansen, dahil pasan niya si Mr. Yang. Hindi rin naman niya balak manguna. Nakakunot ang noo ni Mr. Yang habang nakasakay sa likod ni Hansen. Mahina niyang sabi, "Mister, parang may mali. Parang nilalayo tayo ng unggoy na yan sa kung saan." Tumanggaw si Hansen. Matagal na niyang napansin iyon pero hindi niya sinasabi. Gusto muna niyang malaman kung saan sila dadalhin ng unggoy. Matapos ang ilang sandaling habulan, narating nila ang isang lambak. Patuloy pa ring tumatakbo ang unggoy, naglulandag na parang baliw. Napansin ni na Peaceful at Zhao Juye na may kakaiba. Dahil sa karanasan nila, alam nilang may patibong. Mr. Kyushan, huminto ka. Huwag mo nang habulin. Sigaw ni Peaceful mula sa malayo, seryoso ang tono. Kung hindi lang mabilis ang Wind-Winged Snake, sana'y nahila na niya ito pabalik. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Uyang Kyushan. Galit na siya at gusto lamang niyang putulin sa kalahati ang unggoy. Patuloy siyang humabol, walang pakialam sa babala. May masamang mangyayari sa batang ito, naisip ni Hansen. Huminto si Zhao Juye, at gayon din ang iba. Sanay silang mabuhay sa panganib, alam nila kung kailan outrest. Nagpalit-palit ng kulay ang mukha ni Peaceful sa galit at kaba. Kyushan, huminto ka, kung hindi, isusumbong kita kay Mr. Uyang pagbalik natin. Sigaw niya. Ngumiti si Uyang Kyushan habang tumatakbo. Ate Peaceful, wala na itong takasan. Sandali na lang at mapapatay ko na ito. Bago ka pa lang sana si Peaceful upang sumagot nang bigla nilang marinig ang isang malakas na ROARRR, kasunod ang sigaw ni Uyang Kyushan. Ang dagendong ng halimaw ay parang dagendong ng tigre sa kagubatan, halos mabasag ang kanilang pandinig. Alam ng lahat, hindi iyon tunog ng unggoy. Bago pa nila maunawaan ang nangyayari, tumakbong palabas ng lambak si Uyang Kyushan, duguan at wasak ang kasuotan. Humahabol sa kanya ang isang halimaw na kulay puti na kasing taas ng tao. Ang nilalang ay parang tigre ngunit hindi, parang leon ngunit hindi rin. Ang puting balahibo nito ay kumikislap na parang yelo, naglalabas ng malamig na liwanag. Nakakatakot ang presensya nito, makapangyarihan at nangingibabaw. Yan ay Jade Lion King. Tumakbo kayo, sigaw ni Zhao Juye, halos mamatay sa takot. Pagkasabi niyon, agad siyang tumalikod upang tumakas. Ganoon din ang ginawa ng iba, ngunit nang lumingon sila, natigilan ang lahat. Sa paligid ng lambak, sa mga dingding, sa mga puno, at maging sa labasan, napakaraming kulay abong Jade Lions. Hindi kasing lakas ng Lion King, pero halatang mga malalakas na Jin Race din.
Sa dami ng kanilang presensya, nakakapanginig ng kalamnan. Tinansya ni Hansen, may mga 70 hanggang 80 Jade Lions ang nakapaligid sa kanila. Lahat ay nakatutok sa grupo. Samantala, sa malayo, sa may bundok, nakita nila ang unggoy na may lilang balahibo, patuloy pa rin itong sumisigaw ng kakaibang tunog, parang nagtatawa. Parang pinagtatawanan sila. Kabanata 3054. Hindi gaanong nakakatakot para kina Peaceful at sa iba pa ang Jade Lion King, kahit na isa na itong ganap na King Class na nilalang. Isa lang itong malakas na King Class Gene Race. Dahil handa na silang lumaban, kaya nilang makipagsagupaan kahit sa isang God Class na Gene Race, kaya ang kalabang ito ay hindi ganoon kabigat. Ang Jade Lion ay isang espesyal na uri ng Gene Race. Karamihan sa mga karaniwang nilalang ay nag-iisa o nasa maliit na grupo lamang, 2 o 3. Ngunit ang Jade Lion ay sadyang likas na pangkatin, nabubuhay ito sa malalaking grupo. Kapag marami sila, ang puwersang kanilang nililika ay maaaring lumagpas pa sa isang God Class na nilalang. Alam ni Peaceful na malaki ang posibilidad na mamamatay sila roon, kaya wala na silang ibang pagpipilian kundi lumaban hanggang huli. Sa kabutihang palad, alam niyang malakas si Hansen, kaya hindi tuluyang nawala ang pag-asa niya. Pinatatag niya ang loob at nag-utos. Mas mahigit, Ghost Kill, ako ang sasalo sa hulihan. Zhao Juye, protektahan ninyo ang mga Ginoo. Hansen at Kyushan. Natigilan si Peaceful. Nanggitog siya sa galit. Hindi na niya ininda ang kanyang dignidad at sumigaw sa pagkadismaya. Plano sana niya na sina Hansen at Ouyang Kyushan ang babasag ng harapan upang makagawa ng daan palabas ng Jade Lion Valley. Pero nang tumingin siya, nakita niyang si Ouyang Kyushan ay tumakbo palayo gamit ang kakayahan ng kanyang Wind-Winged Snake, iniwan silang lahat. Nagnalit ang loob ni Peaceful. Naalala niyang noong inimbitahan siya ng Ouyang family, si Kyushan pa mismo ang nagmakaawang isama siya. Lagi pa siyang tawaging, Ate Peaceful. Ngunit ngayon, iniwan silang lahat sa oras ng panganib. Habang tumatakas si Kyushan sa ere, bigla siyang sinugod ng isang lilang anino, ang purple-haired monkey. Lumusab ito sa kanya, kinagat ang kanyang ulo, at sa loob lamang ng ilang segundo, naging balat na lang siya na may mga kaliskis ng ahas. Ginamit ng unggoy ang kanyang kuko para ipako ang balat ni Kyushan sa pader ng bundok, kagaya ng ginawa nito sa kay Old Nine. Nakangisi itong tumingin sa grupo ni na Peaceful, isang ngiting nakakapangilabot. Lahat ay nanginag. Napagtanto nilang ang bilis ng unggoy ay mas mataas pa sa Wind-Winged Snake ni Kyushan. Ibig sabihin, sinadya nitong magpanggap na mahina para iligaw sila patungo sa bitag ng Jade Lions. Mas mahigit, hindi kaya, ito na nga ang totoong Blood Ghost Spirit. Mahina ngunit takot na tanong ng ilan. Ngunit hindi sila binigyan ng oras para mag-isip. Ang mga Jade Lions ay nagsimulang sumugod sa kanila. Mas mahigit, Hansen. Ghost Kill. Kayo ang basag ng daan. Sigaw ni Peaceful. Ako at si Zhao Juye ang sasalo sa likod. Agad na sinunod ng lahat ang utos. Hinawakan ni Hansen ang malaking metal na haligi at iwinasiwas ito. Sa isang hampas pa lang, 7 hanggang 8 Jade Lions ang naparong, bumubula ang bibig ng dugo. Namangha ang lahat. Mas mahigit, Brother Han, napakalakas mo. Ang lakas mo ay parang Diyos na bumaba sa lupa. Ngumiti lang si Hansen habang patuloy sa pagbugbog. Sa bawat pag-ikot ng 12 payong metal pillar, wala ni isang Jade Lion ang makalapit. Maging si Zhao Juye ay napangiti at sinabi kay Peaceful. Mas mahigit, Lady Peace, saan mo natagpuan ang ganitong klaseng mandirigma? Hindi na nakapagtataka kung bakit mo ginawang punteriya ang Big God Mountain. Ngumiti lang ng mapait si Peaceful. Habang nakatingin sa balat ni Kyushan na nakapako sa bato, bulong niya sa sarili. Mas mahigit, karapat-dapat siya sa sinapit niya, pero paano ko ipaliliwanag ito sa Ouyang family? Habang tinataboy ni Hansen ang mga leon, muling umalangaw-ngaw ang iyak ng sanggol, tunog ng purple-haired monkey. Lumitaw ito sa bungad ng lambak, ngumisi at kinagat ang sarili nitong gitnang daliri. Pagkatapos ay itinuro ang daliri sa lupa, at tumutulo ang lila nitong dugo. Nagulat ang lahat ng umalog ang buong Jade Lion Valley. Ang mga Jade Lions na kanina'y mababangas ay nagkawatak-watek sa takot at nagtakbuhan palayo. Isang malakas na KATCHA ang narinig. Bumukas ang lupa at isang napakalaking ahas ang lumabas. 3 metro ang taas ng ulo nito, kasing laki ng Bar Isles ang katawan, at sa noo nito ay may kristal na sungay na kumikislap gaya ng jade. Kabanata 3055. Nagulat si Zhao Juye at napasigaw. Mas mahigit, Lone Sky Dragon. Nang marinig iyon ni Hansen, napakunot ang kanyang noo. Pamilyar sa kanya ang pangalang iyon, nabasa niya ito sa isang kwento.
Isa raw iyon sa mga gene race na ginamit ng maalamat na assassin ni Haring Chin, si Mo Li. Kilala ito bilang isa sa pinakamalakas na nilalang ng mga alamat. Mas mahigit kung ang unggoy na may lila ang buhok ay tunay na Blood Ghost Spirit, at ngayon ay may Lone Sky Dragon pa, hindi kaya napakalaking pagkakataon lang nito. Bulong ni Hansen habang binabagabag ng mga tanong sa isip. Si Mr. Yang, na pinuprotektahan ng mga tauhan ni Zhao Juye, ay napasigaw. Mas mahigit, Mr. Tumakbo ka. Isa itong adult Lone Sky Dragon. Isa ito sa pinakatanyag na God-class gene race sa 7 kaharian. Wala tayong laban dyan. Agad nagsitakbuhan ang lahat. Nagkawatak-watik na rin ang mga Jade Lions kaya walang pumipigil sa kanilang pag-address. Sina Peaceful at Zhao Juye ay agad na pinangunahan ang grupo papasok sa pinakaloob ng lambak, walang gustong makipaglaban sa halimaw na iyon. Ang Lone Sky Dragon ay kahawig ng ahas. Wala itong mga paa o kuko gaya ng karaniwang dragon. Mayroon lamang itong sungay sa ulo, at kalahati ng katawan nito ay nakabaon pa sa lupa. Parang isang jade green na estatwa na nakatingala sa langit, habang ang malamig nitong mga mata ay nakatuon kay Hansen at sa iba pa. Sa isang iglap, bumuka ang bibig nito. Mula roon ay lumabas ang berdeng usok na anyong haligi ng hangin, mabilis na lumipad patungo kay Hansen. Hindi niya ito nasalo ng tingin, napakabilis. Ngunit hindi rin siya umilag. Sa halip, iwinasiwas niya ang metal pillar na parang sibat papunta sa usok. Pang! Tumama ang haligi ng usok sa metal pillar. Si Hansen ay parang tinamaan ng asteroid, itinapon siya ng milya-milya palayo, hanggang bumangga siya sa pader ng bundok, dahilan para ito'y gumuho. Nakita ito ni Peaceful, at doon niya nakumpirma. Mas mahigit, tama nga, isa itong tunay na Lone Sky Dragon. Kumislap ang kuryente sa katawan ni Peaceful. Ang ibabang kalahati ng kanyang katawan ay naging tila sirena, balot ng kidlat at kaliskis, tanda ng kanyang pagsasanib sa God-class Electric Flint Eel gene race. Mas mahigit, run! Sigaw niya. Itinapat ni Peaceful ang kanyang palad sa lupa, at sa isang kisap mata, bumalot ang kuryente sa paligid. Pagkatapos ay naglaho sila kasama sina Zhao Juye at ang iba pa, parang ginamit nila ang teleportation technique. 2 o 3 lang ang hindi nakasama at naiwan sa lambak. Nang tumingin sila sa paligid, makikita sa kanilang mga mata ang lubos na kawalan ng pag-asa. Galit na galit ang purple-haired monkey na nasa tuktok ng bundok. Sumigaw ito ng nakakabingi habang huminga ng berdeng usok ang Lone Sky Dragon. Sa isang ihip lamang, natunaw ang laman ng 3 lalaki, at mga kalansay na lang ang natira. Samantala, si Hansen ay napalibutan ng gumuhong bato. Masakit ang buong katawan niya, ngunit hindi siya malubhang nasugatan, namamagalang ng kaunti ang balat. Kahit napahina siya ng mundong iyon, matibay pa rin ang katawan ni Hansen. Ang lakas ng Lone Sky Dragon ay hindi sapat para sirain ang laman loob niya. Habang sinusubukan niyang kumilos, napansin niyang sa likod ng mga gumuhong bato ay may kuweba. Biglang may itim na usok na pumasok sa siwang ng bato. Sa una, inakala niyang iyon ay bahagi ng kapangyarihan ng Lone Sky Dragon, ngunit kalaunan, nabuo ito sa hugis ng isang babae na nakasuot ng Night Ghost Mask. Mas mahigit, ikaw si Ghost Kill, sabi ni Hansen. Tinitigan siya ni Ghost Kill na may pagtataka. Mas mahigit, tinamaan ka ng Lone Sky Dragon pero buhay ka pa rin. Hindi may kakaila, ang lakas mo ay karapat-dapat kilalanin sa sansinukob na ito. Sa totoo lang, gusto sana niyang tingnan kung patay na si Hansen. Kung nasugatan ito, balak sana niyang iligtas ito upang makalapit at magamit sa kanyang misyon na patayin ang Crown Prince ng Qin Kingdom, si Qin Bai. Ngunit hindi niya inasahan na halos walang galos si Hansen. Mas mahigit, bakit ka nandito? Nasaan si Mr. Yang at ang iba? Tanong ni Hansen. Mas mahigit, huwag kang mag-alala, malamig na sagot ni Ghost Kill. Naligtas sila ni Peaceful. Ang katawan niya ay pinag-isa sa God-class Electric Flint Eel, kaya kaya niyang mag-teleport ng milya-milya. Hindi ko lang naabutan ang sakop ng kuryente kaya napunta ako rito. Mas mahigit, hindi na ako nagtataka, sabi ni Hansen. Si Peaceful ay hindi lalaban ng walang paghahanda. Bago pa siya makasagot muli, umuga ang buong bundok. Mula sa mga siwang ng bato, lumabas ang berdeng usok, at lahat ng batong tinamaan nito ay nagiging abo. Mas mahigit, parating na ang Lone Sky Dragon. Kaya mo bang tumayo? Tanong ni Ghost Kill habang inaalalayan siya. Mas mahigit, oo, kaya ko, sagot ni Hansen. Mabilis silang tumakbo papasok sa kuweba. Maraming sanggang lagusan, ngunit hindi na sila nag-aksaya ng oras at pumili ng isa ng walang pag-aalinlangan. Naririnig nila ang malalakas na putok sa likuran, mga batong binabasag ng Lone Sky Dragon upang makapasok.
Habang tumatakbo sila, narinig nila ang sigaw ng purple-haired monkey, at nang lingunin ni Hansen, nakita niyang nakasakay ito sa likod ng Lone Sky Dragon, papalapit ng papalapit. Mas mahigit nakakapanindig balahibo, isip ni Hansen. Kung ito nga ang Lone Sky Dragon at Blood Ghost Spirit ni Molly, bakit sila narito? Ayon sa alamat, namatay si Molly matapos patayin ang hari ng Wei, dapat pati ang mga gene race niya ay naglaho na. Mas mahigit dito tayo, sabi ni Ghostkill, sabay pasok sa isang masikip na lagusan na kailangan pang pamaling ng tagiliran para malusutan. Naunawaan ni Hansen ang plano niya, masyadong malaki ang Lone Sky Dragon para makalusot dito. Kung makapasok sila, baka makalayo sila sa habol. Mabilis silang tumakbo sa makipot na daan. Ilang minuto pa, narinig nila ang malalakas na kalabog sa likuran, ang dragon ay pilit pa ring sumusiksik, binabasag ang mga bato habang bumabagal. Matapos ang halos kalahating oras na pagtakbo, unti-unting humina ang ingay. Naging mas malawak na muli ang lagusan. Biglang huminto si Ghostkill at tinitigan ang paligid. Mas mahigit kakaiba, bakit parang may mga palatandaan ng paghuhukay ng tao rito? Tumingin din si Hansen. Sa paligid ng mga pader ay may mga ukit at simbolo. Simple ang mga ito, ngunit malinaw na gawa ng kamay ng tao. Habang pinagmasdan ni Hansen ang isa sa mga simbolo, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita niya ang isang hugis na pamilyar sa kanya. Kabanata 3056. Sa mga simbolong nakaukit sa pader, nakita ni Hansen ang isang bagay na labis niyang kinilala. Ang nakaukit ay hugis itlog, parang itlog ng kalapati, ngunit tila may libu-libong bituin sa loob, parang isang maliit na universo. Bagaman simpleng linya lang iyon, agad niyang nakilala ang hugis. Noong nasa mga sanctuary pa siya, napatay niya ang isang sacred blood black armor bog at nakakuha ng mahiwagang itim na kristal na bato, black crystal stone. Ang nakaukit sa pader ay eksaktong kapareho ng anyong iyon. Pagkatapos niyang maabsorb ang itim na kristal, lumitaw ang isang itim na kristal na baluti, black crystal armor, sa loob nito. Ito ang parehong baluti na humila kay Hansen papunta sa mundong ito ng mga kaharian. Ngayon, sa pader ng Ancient Big God Mountain, nakita niyang muli ang parehong simbolo, dahilan upang siya ay manlungo. Mas mahigit, coincidence lang ba ito, o may malalim na sikreto? Bulong ni Hansen sa sarili. Ang itim na kristal na baluti ang dahilan kung bakit siya napunta sa universo ng mga Jinn. At ngayon, dito rin sa bundok na ito, muling lumitaw ang koneksyon dito, tila hindi ito basta pagkakataon. Maingat niyang sinuri ang mga detalye ng ukit. Ipinapakita ng mga larawan ang mga tao na tila nagsasagawa ng ritual. Ngunit kakaiba, wala silang sinasambang Diyos o Hari. Ang tanging niluluhuran nila ay ang itim na kristal na bato mismo. Mas mahigit parang ritual ito, pero nakakatawa, sabi ni Ghostkill. Sa pagkakaalam ko, lahat ng kaharian ay sumasamba sa mga God Spirit. Wala pa akong narinig na sumasamba sa isang itlog o gene egg. Mas mahigit kung hindi mo alam, mas lalo akong walang alam, sagot ni Hansen, bagaman sa loob-loob niya ay iniisip, gene egg ba talaga ang itim na kristal? May nilalang bang nasa loob nito? Ngunit hindi iyon lohikal. Kung gene egg nga ito, dapat ay tinataboy ito ng kapangyarihan ng universo, ngunit kabaligtaran, ito pa nga ang nagpapalakas sa mga nilalang. Nagpatuloy silang naglakad habang sinusundan ang mga ukit na tila nagkukwento ng tuloy-tuloy na seremonya. Sa dulo, ipinakita ng mga larawan na isinakripisyo ng mga tao ang sarili nilang dugo sa itim na kristal. Habang lumalayo pa sila, lalo itong nagiging kakaiba. May isang pari o tagapamuno sa ritual na itinapon ang itim na kristal sa bunganga ng isang bulkan. Pagkatapos, makikita ang usok na lumalabas mula roon at ang mga tao ay nagdarasal sa ilalim ng usok. Nagmadali sina Hansen at Ghostkill na sundan ang mga larawan hanggang sa nakita nila ang kasunod, isang nilalang na galing sa langit ang bumagsak sa bulkan, kinuha ang itim na kristal, at tumakas paitaas. Sa huling ukit, mga taong galit na nakatingala sa langit. Pagkatapos noon, wala nang kasunod na larawan. Mas mahigit, ang mga larawang ito, parang alamat, bulong ni Hansen. Pero sino kaya ang bumaba mula sa langit para kunin ang itim na kristal? Hindi niya maiwasang maalala si Chinshu, ngunit wala siyang matibay na ebidensya. Mas mahigit, narinig mo na ba ang ganitong alamat? Tanong niya kay Ghostkill. Mas mahigit, hindi, sagot ni Ghostkill matapos mag-isip. Baka galing lang ito sa isang matandang kaharian na matagal nang nawala. Noon, mas marami pa kaysa 7 kaharian. Maaaring isang kwento lang ito ng mga sinaunang tao. Tumango si Hansen at napansin ang mga hagdang bato sa dulo ng lagusan, paikat pababa sa ilalim ng lupa.
Sabay silang bumaba, maingat ngunit sabik sa tuklas. Mas mahigit, ang Lone Sky Dragon ay bihirang God-class gene race, paliwanag ni Ghostkill habang bumababa. Minsan lang ito lumitaw. Ang pinakatanyag ay ang kay Molly. Kung ang unggoy na may lila na buhok ay tunay na Blood Ghost Spirit, malamang ito rin ang dating kay Molly. Mas mahigit pero kung patay na si Molly, dapat patay na rin ang mga gene race niya, tugon ni Hansen. Paano sila nakarating dito? Mas mahigit, hindi ko alam, sagot ni Ghostkill. Kung hindi kanila iyon, napakalaking pagkakatulad naman. Halos imposible. Nagpatuloy sila hanggang sa umabot sa dulo ng hagdan, isang malaking pintuang bato. Sinubukan ni Ghostkill itong buksan, ngunit hindi gumalaw. Mas mahigit, akin na, sabi ni Hansen. Tinamaan niya ng matinding hampas gamit ang kanyang metal na poste hanggang sa maduraj ang pintuan. Sa loob ay may malawak na bulwagan. Nasa gitna nito ang isang malaking pogen na may berdeng apoy na nagliliwanag sa buong silid. Sa itaas ng pogen, isang bangkay na naka-armadura ang nakabitin patiwarik, mga butong halos gumuho na sa tagal ng panahon. Habang tinitingnan ni Hansen ang paligid, napansin niya ang mga bagong ukit sa pader. Sa itaas, may nakasulat na mga salitang kaya niyang basahin. Mas mahigit, ang kwento ng mga Jinn. Kabanata 3057. Ang bersyon ng The Story of Jinns na ito ay iba sa nakasanayang ginamit ni Hansen sa kanyang pagsasanay. Ang wikang ginamit dito ay mas malinaw, ngunit kakaiba, may lalim at karunungang mahirap maunawaan. Para bang binabasa ni Hansen ang Dangshan Sutra noong una, kailangan ng mataas na kaalaman sa mga sinaunang wika upang lubusang maintindihan ito. Kung hindi pa siya dati nagsanay gamit ang modernong bersyon ng The Story of Jinns, marahil ay hindi niya mauunawaan ang nakasulat sa pader. Sa madaling sabi, ang The Story of Jinns dito ay isang sinaunang bersyon ng orihinal na teksto. Ang nauna niyang pinag-aralan ay ang makabagong bersyon. Bagaman magkaiba sa paglalarawan, halos pareho pa rin ang nilalaman ng dalawa. Mas mahigit, kakaiba. Hindi ba sina Qin Shu at Han Yufei ang lumikha ng The Story of Jinns? Paano nagkaroon ng mas matandang bersyon? Bulong ni Hansen, nagtataka. Naunawaan mo ba ang nakasulat dyan? Tanong ni Ghostkill. Sa tingin ko, isa itong kakaibang uri ng kasanayan, sagot ni Hansen. Umiling si Ghostkill. Karamihan sa teksto ay nasa karaniwang wika ng universo, pero napakaluma ng gramatika. Maaaring galing pa ito sa panahon ng original star. Mas mahigit, ano ang original star era? Tanong ni Hansen, nakakunot ang noo. Tumingin si Ghostkill na may pagtataka. Hindi mo alam iyon. Hindi ako interesado sa kasaysayan, tugon ni Hansen na tila nagbibiro. Ipinaliwanag ni Ghostkill. Ang mga blood pulse ng 7 kaharian ng universo ay nagmula sa iisang planeta, ang original star. Kaya tinawag na original star era ang panahong iyon. Matagal nang nawasak ang planetang iyon, baka bilyon-bilyong taon na ang nakalipas. Habang nakatingin sa mga ukit sa pader, nagpatuloy siya. May nabasa akong ilang impormasyon tungkol sa panahong iyon. Ang mga titik na ginamit dito ay halos kapareho ng mga titik sa panahon ng original star. Tahimik si Hansen sandali bago nagsalita. Ibig mong sabihin, ito ay labi pa mula sa panahong iyon. Umiling si Ghostkill. Hindi dapat, wala pang ang space travel noon. Paano makakarating ang mga bagay mula sa panahong iyon sa bundok na ito? Marahil ay kinopya lang ng isang tao ang teksto rito. Nagmasid siya sa paligid. Hindi ko alam kung sino ang nagmamay-ari ng lugar na ito. Bakit siya nagtayo ng templong bato rito? Sabi niya habang tinitingnan ang bangkay. Sinuri nilang dalawa ang palasong bato, ngunit wala silang natagpo ang mahalagang bagay, tanging ang katawan at ang batong kalan ang natitira. Mas mahigit kung gusto mo, ikaw na ang tumingin, sabi ni Hansen na nakangiti. Bagaman gusto rin niyang malaman kung sino ang may-ari ng templo, hindi niya ito ipinakita. Mas mahigit, sige, sabi ni Ghostkill at yumuko upang suriin ang bangkay. Biglang kumikislap ang liwanag na kulay lila. Parang demonyong umatake mula sa likuran ni Ghostkill. Napakabilis, hindi nakagalaw si Hansen o si Ghostkill. Hindi man lang siya nakalingon. Si Hansen ay nakakita ng kumikislap na lilang anino, ang unggoy na may lilang buhok. Kumalat ang liwanag sa katawan nito na parang aninong apoy, binalot si Ghostkill at nagtangkang sumalakay sa kanyang ulo. Ngunit bago ito makagat, naging itim na usok ang katawan ni Ghostkill at umatras. Muli itong nagkatawang tao. Mas mahigit, uwaa. Umiyak ang lilang unggoy na parang sanggol at muling umatake. Nagtagisan sila ng lakas, hindi matukoy kung sino ang mananaig.
Napansin ni Hansen na mas makapangyarihan si Ghost Kill kaysa kay Ouyang Kyushan, mas bihasa, mas may karanasan. Ngunit kahit ganoon, hindi rin niya masugitan ang lilang unggoy. Halos pareho silang malakas, at tila pareho ring nag-iingat na huwag masira ang anumang bahagi ng palasong bato. Habang abala si Ghost Kill, lumapit si Hansen sa bangkay. Sinimulan niyang kapkapan ng baluti, baka may makita siyang mahalagang bagay. Nang makita siya ng unggoy, sumigaw ito ng malakas, iniwan si Ghost Kill at umatake kay Hansen. Habang nakikipagtagisan, nakakuha si Hansen ng isang notebook na gawa sa balat. Wala siyang oras upang basahin ito, kaya inilagay niya agad sa bulsa at umatras. Bagaman tumakbo siya ng mabilis, tila lumalangoy sa mabigat na hangin, parang may puwersang humahadlang sa kanya. Nahadyap siya ng kuko ng unggoy, napunit ang kanyang damit, pero hindi tumago sa balat. Ilang pulang gasgas lang ang naiwan. Nagulat si Ghost Kill. Sa isang iglap, umatake siya at itinaboy ang unggoy palayo. Habang lumalayo, binuksan ni Hansen ang notebook. Ang mga pahina ay hindi papel kundi pinatuyong balat, at ang mga titik ay luma rin, tulad ng nasa pader. Mahirap intindihin, ngunit may ilang linyang naunawaan niya. Mas mahigit, ang may-ari ng notebook ay isang opisyal mula sa kaharian ni Qin, ipinadala ni Haring Qin upang hanapin ang kasanayang magbibigay ng immortalidad. Ibig sabihin, tauhan ni Qin Shu ang taong ito. Hindi na niya nabasa ang buong nilalaman dahil napakahirap intindihin. Isinara niya ang notebook at ibinulsa ito, sabay tingin sa labanan. Handa na siyang tulungan si Ghost Kill laban sa unggoy. Ngunit biglang nagbago ang aura ng nilalang, nagliyab ang mga lilang buhok nito, parang apoy na espiritual. Ang katawan nito ay naging kristal na parang multo, habang lumalabas ang nakakatakot na presensya. Napaatras si Ghost Kill, napasigaw. Mas mahigit, totoo nga, isa itong Blood Ghost Spirit. Kabanata 3058. Ang Blood Ghost Spirit ay nagmistulang halimaw ng kamatayan, ang katawan nito ay parang multo na tumatakbo patungo kay Ghost Kill. Napakabilis nito, hindi na masundan ng mata ang mga galaw nito, puro lilang anino lang ang nakikita. Si Ghost Kill ay naging itim na usok at umiwas, ngunit kahit ganoon, narinig ni Hansen ang isang kakaibang ugong sa hangin. Nang magkatawang tao ulit si Ghost Kill, nakita ni Hansen na may malalalim na sugat sa kanyang tiyan, umaagos ang dugo na tila hindi na humihinto. Mas mahigit, tumakbo ka na. Sigaw ni Ghost Kill, ang mukha'y puno ng takot. Muling naging usok ang katawan niya at tinangkang tumakas. Ngunit mas mabilis pa rin ang Blood Ghost Spirit. Sumalpok ito sa unahan ng usok at muling nagpakita, sa sandaling bumalik sa anyong tao si Ghost Kill, may bagong mga sugat na agad lumitaw sa kanyang likod, nagdurugo at kumikirot. Ngayon, lubos ng matindi ang takot ni Ghost Kill. Narinig niya noon ang tungkol sa Blood Ghost Spirit, pero hindi pala kayang ilarawan ng mga alamat ang tunay nitong bangis. Noong una, nasaksihan niya ang lakas ng purple-haired monkey at ng Lone Sky Dragon, at naniwala siyang kaya niyang ipagtanggol ang sarili. Kaya siya sumama kay Hansen. Ngayon ay nagsisisi siya, ang Blood Ghost Spirit ay mas malakas pa kaysa sa Lone Sky Dragon. Mas mahigit, mukhang wala akong ibang pagpipilian. Alam niyang hindi sapat ang kanyang Ghost Smoke Beast. Kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang pagsamahin ang sarili sa pinakamalakas niyang gene race, ang Space Thunder God Eagle. Ngunit nang tawagin niya ito, biglang nanghina ang kanyang katawan, at ang paningin niya'y umikot. Hindi niya maipatawag ang kanyang kasanayan. Mas mahigit, bakit ganito? Bulalas niya. Nang tumingin siya sa kanyang tiyan, nakita niyang ang dugo niya'y nagiging kulay lila. Ang lilang enerhiya ay kumakalat sa kanyang balat, at maging ang marka ng Blood Pulse God Spirit sa kanyang noo ay nagbabago ng liwanag, nagiging maliwanag at madilim na parang kinakalawang na bituin. Nahawa siya. Ang dugo ng Blood Ghost Spirit ay unti-unting sumasakop sa kanya, pinipigilan siyang makapagsanib ng kahit anong gene race. Kung alam lang sana niya na ganito ang kapangyarihan nito, sana ay hindi siya naghintay hanggang huli na. Muling umatake ang Blood Ghost Spirit, nakatutok na ngayon kay Ghost Kill, gusto nitong patayin siya muna bago si Hansen. Nakakunot ang noo ni Hansen habang hinahampas ng kanyang bakal na haligi ang halimaw. Tumama ang mga kuko ng Blood Ghost Spirit sa haligi, at isang matinding puwersa ang bumaliktad dito. Tumilapon ang nilalang, tumama sa pader ng templo, at nabasag iyon. Pinagsama nila ni Ghost Kill ang lakas nila, pero hindi pa rin nila matalo ang Blood Ghost Spirit. Lalo nang nanghihina si Ghost Kill, dama-dami ang mga sugat, at sumasakop na ang lilang usok sa kanyang katawan. Si Hansen naman ay hindi pa nasusugatan, ngunit malakas ang puwersa ng mundo na humahadlang sa kanya. Hindi niya magamit ang buong lakas niya. Mas mahigit, hindi na pwedeng ganito.
Kailangang sirain ko ang mga batas ng mundong ito. Tumindi ang tingin ni Hansen, at pumutok ang enerhiya sa kanyang laman at buto. Pinilit niyang labagin ang mga alituntunin ng mundong iyon upang magamit ang kanyang tunay na kapangyarihan, ngunit may kapalit, mawawalan siya ng lakas ng katawan, at maaaring mapansin ng mga Diyos. Alam niyang kung masyadong malakas ang alon ng enerhiya, baka maamoy siya ng mga God spirits ng mundong iyon, tulad ng nangyari kay Chinshu noon. Ngunit wala na siyang pagpipilian. Kung hindi niya gagawin, mamamatay si Ghost Kill, at susunod siya. Nagsimulang umangat ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Ang bawat pag-ikot ng enerhiya ay nilalabanan ng mismong mga batas ng mundo. Parang nasa ilalim siya ng karagatan sa lalim na 30,000 talampakan, kahit buuin niya ang pinakamalakas na suntok, nasasakal ito ng bigat ng tubig. Kailangan niyang hatiin ang dagat upang lumabas ang tunay na lakas niya. Ang tanging kasanayang nagagamit niya roon ay ang Zuan Yellow Sutra, marahil dahil ito'y likha ng mundong iyon mismo. Ngunit kahit gumagana ito, sinisiksik pa rin siya ng puwersa ng mundo. Habang tumatakbo ang Zuan Yellow Sutra, lumitaw ang mga pulang marka sa balat ni Hansen, parang mga lumulutang na ugat ng apoy. Umiinit ang dugo niya, kumukulo sa loob ng katawan. Samantala, halos maubos na si Ghost Kill. Ang kanyang balat ay halos lila na, at ang kanyang marka ng God Spirit ay tuluyang natabunan ng lilang liwanag. Nang lumapit ang Blood Ghost Spirit, tinaas nito ang matalim nitong mga kuko, handang punitin mula ulo hanggang dibdib si Ghost Kill. Hindi na siya nakaiwas. Alam niyang iyon na ang wakas niya. Mas mahigit, hindi ko akalaing ako, si Li Bingyu, isa sa 9 na pinuno ng Tao Palace, ay mamamatay dito. Bulong niya sa kanyang isip habang pumikit. Ngunit bago tuluyang bumagsak ang mga kuko sa kanya. Boom! Mula sa likuran ng Blood Ghost Spirit, sumabog ang isang pulang apoy. Parang bulkan na biglang sumiklab, pinula ang buong palasong bato. At sa gitna ng apoy, isang malakas at matikas na katawan ang bumangon. Balot ng naglalagablab na apoy. Parang isang demonyong bumaba mula sa langit. Kabanata 3059. Napansin ng espiritu ng dugong multo na may kakaiba. Umiikot ito sa ere at tumingin sa likod. Sa sandaling lumingon ito, dama po na sa mukha nito ang nagliliyab na kamaong pulang apoy ni Hansen. Nagkandurog ang mukha ng espiritu ng dugong multo sa isang suntok ni Hansen. Lumipad ang buong katawan nito na parang kanya na pinaputok, tumama sa batong pader sa likod ni Li Bingyu, at gumuho iyon, tinabyunan ang unggoy sa ilalim ng mga durog na bato. Napatitig si Li Bingyu kay Hansen, na bumababa mula sa ere na parang demonyo. Nanlaki ang kanyang mga mata, at hindi siya makagalaw o makapagsalita. Lumapit si Hansen sa kanya at tinapik ang kanyang noo. Malubha ang sugat ni Li Bingyu kaya hindi siya nakaiwas. Dumilim ang paningin niya at nawalan siya ng malay. Hinawakan siya ni Hansen gamit ang isang kamay at pinadaluyan ng kapangyarihan ang katawan nito, sinusubukang pigain palabas ang kulay ubing hangin ng espiritu ng dugong multo. Habang ginagawa iyon, hindi siya nakatingin kay Li Bingyu o sa durog na pader. Sa halip, napakunot ang kanyang noo at tumitig sa kabilang direksyon ng batong palasyo. May kakaibang galaw sa paligid. Isang liwanag na hugis lotus na kulay ube ang lumitaw at naging anyo ng isang magarang lalaking nakasuot ng lilang damit. Sino ka? Anong lakas ng loob mong pasukin ang teritoryo ko? Malamig na sabi ng lalaking iyon, na tila isang Diyos na bumaba mula sa langit. Pero nang tumingin siya kay Hansen, napaatras siya sa gulat at napasigaw, "Dollar, ikaw, paano ka buhay pa? Evil Lotus God, gusto mo ba talagang mamatay ako?" Sagot ni Hansen, nakangiti pero hindi totoong nakangiti. Sa loob niya'y naisip niya, ang mga Diyos na espiritu ay lumilitaw din sa universo ng mga kaharian. Ano kaya ang tunay nilang papel sa dalawang mundong ito? Hindi, sagot ni Evil Lotus God matapos kumalma. Tinitigan niya si Hansen ng may halong kaba. "Dollar, pwede bang ilayo mo muna ang iyong kapangyarihan? Nasa teritoryo ko ito. Kapag naramdaman ng mas mataas na Diyos ang paglabag mo sa mga batas ng mundong ito, malaking gulo ang kakaharapin mo. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan." Nang makita ni Hansen na naitulak na palabas ang kulay ubing hangin sa katawan ni Li Bingyu, inalis niya ang kanyang kapangyarihan. Sa totoo lang, paubos na rin ang lakas niya. Ang paglabag sa mga batas ng mundo ay kumakain ng malaking enerhiya. Nang bumalik sa normal si Hansen, lalong naging kakaiba ang ekspresyon ni Evil Lotus God. Pinagmasdan niya si Hansen, ngunit hindi nagsalita. "Evil Lotus God, ipaliwanag mo nga, ano ba talaga ang nangyayari?" Tanong ni Hansen, habang sinusuri din ito. Hindi ito parang simpleng paglabas lamang ng anino.
Ang katawan ng Diyos ay talagang naroroon, taglay ang buong kapangyarihan nito. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mas mabuting huwag kang manggulo rito. Matapos sabihin iyon, tatalikod na sana siya. Akala mo ba'y hindi ko kayang wasakin ang templo mong ito? Malamig na sabi ni Hansen. Nanlaki ang mga mata ni Evil Lotus God. Nagnalit ang panga niya. Paalala lang, huwag mong isipin na dahil niligtas mo ang universo ng mga Jin, ay pwede mo nang gawin ang gusto mo. Nilabag mo ang mga batas ng mundong ito. Kung hindi ka lang hinahadlangan ng mga limitasyon dito, dapat ay magpakumbaba ka. Kapag nalaman ito ng aming tagapagbantay, baka matulad ka kay Chinshu. Tumawa si Hansen. Si Chinshu, hindi ba't masaya siyang winawasak ang mga templo ng Diyos? Naghalong puti at berde ang mukha ni Evil Lotus God. Ngunit hindi na siya nagalit. Malamig niyang sinabi, ginamit ni Chinshu ang katawan ng anak mo para maging bahagi ng universo ng mga Jin. Hindi siya nasasaklaw ng mga batas, pero ikaw, hindi mo magagawa iyon. Sa kalagayan mong iyan, kaya mo bang labanan ang isang mas mataas na Diyos? Si Mr. God, hindi siguro, pero ang wasakin ang templo mo. Madali lang, sagot ni Hansen na parang wala lang. Napakuyom ng kamao si Evil Lotus God. Ano ba talaga ang gusto mo? Kamusta na ang mga tao ko sa Space Garden? Tanong ni Hansen, iniba ang paksa. Ayos sila, sagot ni Evil Lotus God. Ang Space Garden ang pinakamalakas na grupo ngayon sa universo ng mga Jin. Ang mga espiritu ay nakapagsindi na ng kanilang mga parol at muntik na ring magawa ng mga tao. Kung ganun, bakit hindi pa nakakapagsindi ang mga tao? Tanong ni Hansen. Paano ko malalaman? Balik tanong ni Evil Lotus God. Bakit hindi mo tanungin ang anak mo? Paano ako makakabalik para tanungin siya? Seryosong sabi ni Hansen. Napatigil si Evil Lotus God. Pagkaraan ng ilang sandali, sabi niya, huwag mo akong tanungin yan. Wala talaga akong alam. Maliban kay Chinshu, walang ibang nilalang na nakakatawid ng universo. Kung paano niya nagawa iyon, siya lang ang makakasagot. Hindi rin ako pwedeng manatili rito ng matagal, kaya aalis na ako. Ano ang relasyon ng dalawang mundong ito? Tanong muli ni Hansen. Hindi ko alam. Hanapin mo mismo ang sagot. Ang mga Diyos ay may sariling mga batas. Kapag nilabag ko iyon at nalaman nila, pareho tayong mamamatay. Kaya aalis na ako. Kung gusto mong wasakin ang templo ko, bahala ka. Pero tandaan mo, hahanapin ka ng mga tagapagbantay at hindi ka nila titigilan. Teka lang, sabi ni Hansen na nakangiti. Pwede mo ba akong bigyan ng kaunting God Spirit Blood Pulse? Hindi maaari. Halos mawala na ang katawan ni Evil Lotus God, ngunit galit pa rin itong nagsalita. Huwag kang mademo. Marami ka namang binigyan sa mga tao. Bakit ako hindi? Kailangan ko pa bang pasukin ang templo mo para bigyan mo ako? Sabi ni Hansen na may tusong ngiti. Bago tuluyang mawala, sagot ni Evil Lotus God, mas maganda pa ang Jin Blood Pulse mo kaysa sa akin. Hindi makakakapit sa iyo ang mga Jin ng Diyos. Paano kita mabibigyan ng Blood Pulse? Ganun ba? Sana sinabi mo agad. Ngumiti si Hansen. Kung ganun, paalam muna. Kung magkaroon ako ng problema, bibisitahin kita. Sigurado akong handa kang tumulong, tama. Napatitig si Evil Lotus God kay Hansen bago tuluyang naglaho, taglay ang halong galit at pagkailang. Pagkaalis nito, napabuntong hininga si Hansen. Mukhang hindi mahirap tulungan ng isang tao para makakuha ng God Spirit Blood Pulse. Kung mabait si Mr. Yang, pupunta ako sa templo para kunin niya ang Evil Lotus Blood Pulse. Naguguluhan pa rin siya sa ugali ni Evil Lotus God. Parang natatakot ito sa kanya, pero hindi naman dahil sa tinutukoy nitong mga tagapagbantay. Kung totoo iyon, sana ay isinumbong na lang siya nito. Kung ganun, pati ang mga Diyos ng mundong ito ay maraming limitasyon. Ano kaya ang gagawin ng Mr. God na iyon kapag nagkaharap kami muli? Bulong ni Hansen sa sarili. Kabanata 3,060. May mga bagay na hindi agad mauunawaan sa maikling panahon. Tumigil si Hansen sa pag-iisip at lumapit sa gumuhong pader. Inalis niya ang mga durog na bato upang tingnan kung buhay pa ang espiritu ng dugong multo. Kung buhay pa ito, babanatan niya ulit. Kung patay na, baka magandang merienda iyon para kay Small Cat. Kumain na si Small Cat ng maraming laman ng overbearing Bob, ngunit hindi pa rin ito lubos na nakakabawi ng lakas. Mahina pa rin ang katawan nito at hindi pa nag-i-evolve. Kailangan pa nito ng mas maraming pagkain. Pagkaalis ni Hansen ng mga bato, napataas siya ng kilay. Wala nang laman ng espiritu ng dugong multo doon, sa halip, mayroong itlog na kulay ube na kasing laki ng kamao. Parang gineg iyon ng espiritu ng dugong multo.
Hindi maaari, isang suntok lang, naging itlog na agad. Bulalas ni Hansen, sabay ngiti. Sa universo ng mga kaharian, tanging ang mga gene egg lamang ang maaaring i-claim gamit ang God Spirit Blood Pulse. Kapag napisa na ang gene race, hindi na ito pwedeng i-claim muli. Kahit pa makuha niya iyon, magagamit lang niya bilang alagang pandigma, hindi bilang fusion. Pero dahil sa Zuan Yellow Sutra, kaya nitong ibalik ang isang gene race sa anyong itlog, kaya maaari na itong i-claim muli. Ibig sabihin, marami siyang pwedeng makuhang gene race na hindi makukuha ng iba, maging mga nasa adultong anyo pa. Hindi na niya kailangang umasa sa swerte o maghanap ng land pulse na pinagmumula ng mga itlog. Maganda ito. Hindi ko akalaing ganito kapakinabang ang Zuan Yellow Sutra sa mundong ito, masayang sabi ni Hansen habang pinulot ang gene egg ng espiritu ng dugong multo. Dahil sa kapangyarihan ng Zuan Yellow Sutra, madali siyang yayaman sa unibersong ito. Ang mga gene race ay mas mura kumpara sa mga gene egg. Kung makakahanap lang siya ng ilang itlog, maaari siyang kumita ng 10 hanggang ilang dosenang beses pa. Ginamit man niya halos lahat ng lakas para ibalik sa itlog ang nilalang na mataas ang antas, hindi naman niya kailangang lumaban sa mga ganoong nilalang palagi. Kahit hindi niya gamitin ang buong kapangyarihan, kayang-kaya niyang gawing itlog ang mga king class o mas mababang gene race. Hindi ko na kailangang mag-aksaya ng oras sa paghahanap ng land pulse. Ibebenta ko na lang ang mga itlog para mapakain si Small Cat, sabi ni Hansen, na gumaan ang loob. Tumingin siya kay Ghost Kill, natulog pa rin. Hindi na niya ito gin-icing. Binuksan niya ang takip ng stone stove, baka sakaling may laman pa itong mahalaga. Pagkabukas, isang kaaya-ayang amoy ang kumalat. Napakunot noo si Hansen. Baka may holy medicine dito. Si Chinshu ay pinapunta rito para maghanap ng paraan ng muling pagkabuhay. Hindi kaya ito ang gamot na iyon. Sumilip siya sa loob at nagulat. Walang holy medicine doon, pero hindi rin ito walang laman. Sa ilalim ng stone stove, mayroong gintong gene egg, kasing laki ng itlog ng ostrich, malakristal ang ningning, at may liwanag na ginto sa loob. Nako, may itlog na pala rito. Ilang taon na kayang niluluto ito. Siguro luto na. Sakto, nagugutom ako. Pwede ko sigurong kainin to. Ano kaya lasa ng gene egg? Mas masarap kaya kaysa itlog ng ibon. Biro ni Hansen habang pinupulot ang itlog. Ngunit nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang mahinang tibok ng puso sa loob. Hindi pa pala ito lubos na naluto. Mukhang mataas ang antas ng itlog na ito. Subukan kong i-claim. Naalala ni Hansen na si Small Cat ang unang nakipag-fuse sa kanya noon. Alam niya na maaari siyang mag-fuse sa gene race, pero hindi niya alam kung paano gawin iyon sa paraang ginagawa ng mga tao sa mundong ito. Kung sinabi ni Evil Lotus God na mas mataas ang antas ng gene blood pulse ko kaysa sa kanya, ibig sabihin walang bisa sa akin ang God Spirit blood pulse niya. Pero bakit parang hindi rin gumagana ang akin? Bulong ni Hansen. Wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang pinakalumang paraan. Itinaas niya ang gitnang daliri, sinugitan ito, at pinatak ang isang patak ng dugo sa gintong itlog. Agad itong sinipsip ng itlog na parang espongha, at naglaho. Bigla niyang narinig ang isang tinig sa kanyang isipan. Nakakuha ng Mutant God Class Gene Race Goldwing Peacock King. Pagmasid niya, biglang pumutok ang itlog. Lumipad palabas ang maliit na gintong paboril na naging liwanag at pumasok sa kanyang Sea of Soul. Pwede palang pumasok sa Sea of Soul ang gene race na na-claim tulad ng mga Beast Soul. Gulat ni Hansen. Nandoon pa rin ang kanyang Sea of Soul, ngunit hindi niya maipatawag ang mga dating Beast Soul. Pareho silang napipigilan ng mga batas ng mundong ito. Sinubukan niyang tawagin ang Goldwing Peacock King, at agad itong lumitaw, isang maliit na paboril na kumikislap sa gintong ulap. Lumabas din sa kanyang paningin ang impormasyon nito. Goldwing Peacock King Mutant God Class Gene Race, Juvenile Body. Naging gintong liwanag ang paboril at pumasok sa katawan ni Hansen. Nagbago ang anyo niya, naging ulo ng paboril at may mga gintong pakpak sa likod. Buti na lang, wala akong buntot ng paboril sa puwet, sabi ni Hansen habang nakatingin sa sarili. Kumislap ang mga pakpak at sabay lipad siya, mabilis at magaan. At least, hindi ko na kailangang maglakad, sabi niya nang may ngiti. Kung gagamitin niya ang sariling lakas, agad siyang mapipigilan ng mga batas ng mundo. Pero sa kapangyarihan ng gene race, malaya siyang lumipad. Nang makitang gumana ang paraan ng pagtulo ng dugo, kinuha ni Hansen ang itlog ng espiritu ng dugong multo at pinatakan din ito ng dugo. Gaya ng nangyari kanina, napisa ito at narinig niya sa kanyang isip. Nakakuha ng Mutant God Class Gene Race Blood Ghost Spirit.
Mula sa lilang itlog ay lumitaw ang isang unggoy na may buhok na kulay ube, kasing liit ng palad, tila yari sa purong purple jade. Blood Ghost Spirit Mutant God Class Gene Race, Juvenile Body. Sayang. Nabugbog ko ito hanggang maging itlog tapos bumalik pa sa pagiging bata. Gaano kaya karami ang kailangan kong iPack-in para lumaki ulit? Napabuntong hininga si Hansen. Plano sana niyang subukan ang fusion sa espiritu ng dugong multo, ngunit biglang umungol si Ghost Kill, palatandaan na Magi gising na ito. Agad niyang ibinalik ang dalawang Gene Ray sa kanyang Sea of Soul at tumingin kay Ghost Kill.